Sa isang palasyo ay maririnig ang alingaw-ngaw ng hiyaw ng isang lalaki. Yan Ching-cheng, siya raw ay tinrap na nito rito sa loob ng isang siglo, maririnig ang patuloy niyang paghiyaw. Ang lalaking ito ay si Jiang Han, isang Special Forces soldier mula sa Earth, subalit dahil sa isang aksidente, ang kanyang kaluluwa'y tumawid patungo sa mundong ito. Kasambit ni Yan Ching-cheng, ang katawan nito ay katulad lang sa regular na mga tao, though ito ay mayroong ancient chaos soul, ito pa rin ay isa lamang langgam. Si Yan Ching-cheng ay ang pinakamakapangyarihang female cultivator ng mundong ito, ang Empress ng Roselle Palace, at ang rason kung bakit si Jiang Han ay namuhay na para bang hayop sa mundong ito sa nagdaang 100 taon. Sinabi ni Yan Ching-cheng na kung ibinigay lang nito sa kanya agad-agad ang kaluluwa nito, kakailanganin niya pa bang mag-engage sa isang mating cultivation ritual dito. Gayunpaman, pagkatapos ng araw na ito siya ay mag-a-ascend na, kaya wag itong mag-alala dahil ibabalik niya na ang kalayaan nito. Nonsense, sabat ni Jiang Han. Ano talaga raw bang iniisip nitong hindi niya alam na sa araw na ito eko-consume nito ang kanyang kaluluwa, siya ipapatayin, kaya anong nonsense na kalayaan ang pinagsasasabi nito, anong uri ng kalayaan iyon? Ano naman kung ganoon nga, tugon ni Yan Ching-cheng, sa mundong ito lakas ang siyang batas, kung kaya, ano raw ba kaya kung isang round pa? Ano, sambit ni Jiang Han sa kanyang isip, hindi ito raw ay hindi maaari kapag sila ay magnang isang beses pa tiyak na siya ay mamamatay na, ito ay hindi maaari, kailangan niyang mag-isip ng paraan kung papaano makakatakas. Si Ching-cheng ay naglapat ng halik. Yan Ching-cheng, sambit ni Jiang Han, umano'y sa ngalang ito ay mayroong decent looks at magandang figure, kapag siya ay tinanggalan nito ng kadena siya'y nakahandang offer na ng kusa ang kanyang kaluluwa, at talagang makikipag-fuse na rito sa isang full mating cultivation ritual. Sa kasamaang palad ay sinabi lang ni Yan Ching-cheng na ito ay tumahimik sa bicycle, isang hamak lamang na langgam ang pangahas naman nitong mag-isip man lang na dumihan siya, ano raw ba kaya kung ito'y patayin niya na lang ngayon? Nahihirapan, may pinilit pa ring magsalita ni Jiang Han, nagsabing hindi raw ba't ito ay nag-e-engage ng ritual sa kanya para sa ancient chaos soul, siya ay nagawa nitong matolerate sa loob ng 100 taon at ngayong siya ay nakahanda ng mag-offer ng kusa, talaga raw bang isusuko nito ang tsansa? Ganito ang naging reaksyon ni Yan Ching-cheng sa kanyang narinig. Inilahad sa kanyang isip na kahit na ito'y kunin niya pa ng puwersahan ang tsansang siya ay makabuo ng tunay na ancient chaos soul ay napakababa. Subalit kapag ibinigay nito ng kusa hindi lang sa guaranteed na makukuha niya, magagawa niya pang matrain ang lahat ng 3 aspeto ng kanyang kaluluwa, ang lahat ng 7 secret techniques, at basically, siya ay magkakaroon ng 3 buhay. Ito ay nangangahulugan na maging sa cultivation man o senses siya ay lalakas ng mas maraming beses kaysa sa iba, ang ancient chaos soul ay ganoon kahalaga. Okay, lahad niya tatanggalin niya ang kadena, subalit kapag ito ay nangahas na humawak sa kanya o kaya na may sumubok na gumawa ng funny na bagay, ito'y papatayin niya. Thus ang nangyari, ganoon na nga, binasag niya ang kadinang nakagapos sa leeg ni Jiang Han. Fox, sambit ni Jiang Han sa kanyang isip, ang babaeng ito ay talagang napaka-ruthless. Bumaling si Yan Ching-cheng upang maghubad. Idinugtong ni Jiang Han na tiyak na siya'y mamamatay dito kung hindi siya susugal. Thus siya nga'y sumugal na nagtangkang mag-sneak attack sa nakatalikod na si Yan Ching-cheng. Sa sumunod na panel ay makikita ang pagtilapon ni Ching-cheng at ang pagtalon pa atras ni Jiang Han. Ikaw, sambit ni Yan Ching-cheng, so ito raw pala ay pasekretong natuto ng soul technique. Hahahatawa ni Jiang Han, umano'y sa nagdaang mahigit 100 taon, siya ay nag-iisip na ng paraan kung papaano makakatakas. Ang ginawa nito sa kanya ay marahil masarap sa umpisa, subalit ang lahat ay magsisimula ng makaramdam ng galit pagkatapos na ma-appress sa loob ng napakahabang panahon, at ang amount ng soul power na ito na naipon niya sa nagdaang 100 taon, ay nakalaan para sa mismong sandaling ito. Kapansin-pansin ang panginginig ng katawan ni Yan Ching-cheng mula sa natanggap niyang atake, siya'y nagsimulang mag-release ng soul energy. Ito naman ay ikinabahala ni Jiang Han, natatakot na ang atake niyang iyon ay nagdulot lamang ng matinding pinsala, subalit hindi sapat upang mapatay ang napaka-makapangyarihang empress na ito, kung kaya upang makasiguro, mas maiging magsimula ng tumakbo. Ano, sambit ni Yan Ching-cheng, talaga raw bang iniisip nitong siya'y mapapatay nito gamit lamang ang kakarampot na soul power na mayroon ito? Pwes kung ganon, masyado naman nitong ino-overestimate ang sarili nito. What the heck, sambit ni Jiang Han sa kanyang isip, ang babaeng ito ay lubhang nakakatakot.
Nang hindi niya namamalayan ay nagawa ng makahabol ni Yan Qingcheng sa kanya, naglapat ng kamay sa balik at nagsimulang i-absorb ang kaluluwa ni Jiang Han. Ano ito ay tatakbo, pues mangarap daw ito. Sa kanyang isip ay inilahad ni Jiang Han na maaaring ito na ang huling pagkakataon, kaya kailangan niyang makatakas ano man ang mangyari, kailangan niyang i-risk na ang lahat at ganoon na nga mismo ang ginawa niya, tinagpas niya ang kanyang sariling kaluluwa upang makawala. Then pagkatapos siya ay tumalon, patungo sa isang portal. Napamura si Yan Qingcheng, hindi makapaniwala, na talagang tinagpas ni Jiang Han ang parte ng kanyang kaluluwa upang makatakas lang. Yan Qingcheng, hiyaw ni Jiang Han bago tuluyang maglaho, siya raw ay babalik balang araw upang i-reclaim ang parteng ito ng kanyang kaluluwa. Balang araw ito ay magsasubmit sa kanya at magiging kanyang alipin sa susunod na 10,000 taon, kukunin ang walang bahid nitong katawan. Si Yan Qingcheng ay napaubo ng dugo. Jiang Han, hiyaw niya, kahit na saan pa man ito tumakbo ito'y hahanapin niya, siya ay hindi mag-a-ascend hanggat ito'y hindi niya napapatay. Ang eksena'y lumipat sa Tianwu mainland sa isang gubat, ay makikita si Jiang Han. Ilang sandali pa ay iminulat niya ang kanyang mga mata, bumangon, hindi makapaniwalang talagang nagawa niyang makatakas at bukod pa doon, ang kanyang katawan ay naging mas solid pa ngayon. Hahahatawan niya, sa wakas nagawa niya ng makatakas mula sa beach na Yan Qingcheng na iyon. Next siya ay lilipad ng rekta patungo sa itaas, at duduminahin ng tuluyan ang babaeng iyon. Sa parehong sandali ay makikita ang isang babae sa kanyang likuran, nagtataka, napatanong kung papaanong nangyaring ito ay buhay pa. Idinugtong sa kanyang isip na subalit tiniyak niya raw ang pag-inject ng Linghua poison sa katawan nito. Logically speaking, kahit na ang isa pang master ay hindi makaka-resist sa laso na iyon, kaya papaanong nangyaring ang Jiang Han na ito ay nagawang makasurvive. Lumalabas na ang pangalan pala ng original na nagmamay-ari ng katawang ito na inuukupan ni Jiang Han ngayon ay Jiang Han din, at ang idiot na ito, ay matagal na panahon nang mayroong crush sa babaeng ito na nagngangalang Lin Huyu, subalit dahil sa kawalan ng talent, si Jiang Han ay hindi nito tinitingnan man lang o kino-konsidera bilang manliligaw. Kailan lang si Lin Huyu ay nag-request kay Jiang Han na nakawin ang secret recipe ng kanyang family, subalit nang makuha't maibigay niya na kay Lin Huyu ang recipe, siya'y nilason nito. Shit, sambit ni Jiang Han sa kanyang isip, kahit na na-overlook niya pa ang cliche at bizarre plot na ito, bakit at papaanong dito pa siya nauwi sa katawan ng loser na ito. Sinabi ni Lin Huyu na since ito ay hindi pa patay, tatapusin niya na lang ito rito ng personal. Yung incident na iyon ay hindi maaaring ma-expose dahil kapag ka nagkaganon ang kanyang reputasyon ay masisira. Kung kaya Jiang Han, kung talagang siya'y mahal nito, then ito isipin na lang nito bilang huling bagay na magagawa nito para sa kanya. How shameless, tugon ni Jiang Han. Nagtanong kung talaga bang iniisip nitong ang reputasyon nito ay magiging ligtas sa pamamagitan lang ng pagpatay sa kanya. Idinugtong sa kanyang isip na talagang hindi mo ma-judge ang isang libro base lang sa cover. Siya ay natatakot na ang original host o ang Jiang Han na iyon ay namatay nang hindi man lang alam na ang may kagagawan ay ang mismong babaeng kanyang minamahal. Mayroong dumating na isa pang individual. Huyu, bungad nito, matagal niya na itong sinabihang patayin ang taong ito, subalit ito ay lubhang napakabait. Bakit daw ba kasi hindi na lang nito sabihin dito ng direkta na siya na si Zhang Heng ay fiancé nito, then tapusin na lang sa isang atake, nang ito ay mamatay nang alam ang lahat. Sumagot si Lin Huyu na mukhang siya raw pala ay naging napaka-soft-hearted, kung ganun siya raw ay makikinig sa kanyang big brother Zhang. Thus ang dalawang ay nakapagpasya ng patayin si Jiang Han, gayunpaman, substitution na lang ang nakatayo sa kanilang harapan. Not good, sambit ni Zhang Heng. Iyon ay nakatakbo. Well, tugon ni Lin Huyu, iyon daw ay habulin na lang nila, malamang naman na iyon ay hindi pa nakakalayo. Ang eksena'y lumipat sa kinaroroonan ni Jiang Han, na ngayon ay hingal na. Buti na lang lahat niya, buti na lang at siya ay naging alert, subalit ang katawan na ito ay lubhang napakahina, kaya tiyak na ang mga iyon ay makakahabol. Siya nga'y hindi nagkamali, isang second grade na basura, sambit ni Zhang Heng. Sinusubukang tumakas mula sa kanila, ito raw ay mangarap. Si Jiang Han ay muling tumakbo. Sa parehong pagkakataon ay makikita ang isang babaeng sakay ng kabayo, siya sana'y mabubunggo, buti na lang, nagawang makahinto ng kabayo. Shit, mura ni Jiang Han sa kanyang isip, sa wakas siya ay na-reborn na, subalit muntik na naman. Nagtanong ang babae kung ano ang ginagawa nito, sinusubukan daw ba nitong mamatay. Ang paningin ni Jiang Han ay natuon sa mismong babae. Grabe, sambit niya sa kanyang isip, what a babe.
Ang dalaway nakahabol na gayunpaman na bigla nang makita ang babae, na mapag-aalamang ang pangalan ay Yan Ruzo. Nagtanong si Miss Yan kung ano ang ginagawa ng mga ito, hindi ba alam ng mga ito, na ang pakikipaglaban ay mahigpit na ipinagbabawal dito sa Piaozu City. Miss Yan, tugon ni Zhang Heng, ang Jiang Han na ito ay traidor ng Jiang family, ninakaw nito ang secret pill recipe mula sa kanyang sariling family at nagawa nilang mahuli, subalit hindi lang sa tumanggi itong akuin ang kasalanan, pinagtangkaan pa nitong saktan ang kanyang fiancé, kaya sinusubukan nila itong hulihin upang harapin nito ang kaparusahan. Pagnanakaw, patanong na sambit ni Miss Yan, idinugtong ni Zhang Heng sa kanyang isip na ayon sa mga sabi-sabi ang Yan Ruzo na ito ay napaka-fair at ngayon, lumalabas na mukhang totoo pala ang mga sabi-sabi. Oo, tugon niya, ang lalaking ito ay tinredor ang sarili niyang family dahil sa greed, ito ay isang kriminal. Hasambit ni Jiang Han sa kanyang isip, ang disgusting na couple na ito, talagang nagre-resort sa pinakamababang paraan upang siya ay makuha lang. So baling ni Miss Yan, so ito pala yung Jiang Han ng Jiang family. Well, ang Jiang family ay nagpadala na ng mga tao, upang ito ay hulihin at mapatawan ng mabigat na kaparusahan. Kapansin-pansin ang reaksyon ni Jiang Han sa kanyang narinig, traidor na basura, sambit naman ni Zhang Heng, ito raw ay sumuko na lang. Ridiculous, tugon ni Jiang Han, siya raw ay nahulog lang sa scheme ng disgusting na couple na ito. Dahil sa kanyang kahinaan siya ay nahulog sa honeypot trap ni Lin Huyu, siya ay kinumbinsi nitong magnakaw ng pill recipe mula sa kanyang sariling family. Subalit nung ibibigay niya na kay Lin Huyu ang recipe na ninakaw niya, natuklasan niya, na ang babae pala na pinagbuwisan niya ng lahat ay mayroong ibang lalaking kinakasama. Bakit daw ba ginagawa ng langit ang bagay na ito sa kanya? Ganito ang reaksyon ng tatlo sa kanilang narinig. At ngayon, dugtong ni Jiang Han, hindi lang sa siya ay gustong patayin ng couple na ito, siya pa ay binabalak na siraan ng mga ito. How dare you, putol ni Zhang Heng kasabay ng pagsugod, isang traidor na magrarason pa, at nagtatangka ang akusahan siya at si Huyu. Despicable couple, paiyak na sambit ni Jiang Han. Si Miss Yan ay narito, subalit ang mga ito ay nangangahas pa rin na maging hostile. Ang mga ito raw ba ay walang anumang respeto sa Yan family ng City Lord. Sa parehong sandali ay mayroong nag-interrupt sa ginawang pagsugod ni Zhang Heng, walang iba kundi si Miss Yan. Inilahad kay Zhang Heng na dadalhin niya ng personal ang Jiang Han na ito pabalik sa Jiang family, at hahayaang ang mga iyon na ang mag-decide sa kung ano ang gagawin. Grabe, sambit ni Jiang Han sa kanyang isip, iyon ay muntikan na siya ay muntikan ng mapatay ng disgusting couple na ito. Ang Zhang Heng na ito ay talagang isang idiot, alam na nitong ipinagbabawal ang pakikipaglaban, subalit siya'y sinubukan pa rin nitong patayin. Sinabi ni Zhang Heng na narinig niyang gustong ma-engage ng prinsipe kay Miss Yan, at ang kanyang big brother naman mula sa Zhang family ay kanang kamay ng prinsipe. Well, kung ganun, since silang lahat naman ay pawang magtatrabaho sa royal court sa hinaharap, then siya raw ay umaasang hindi makikialam si Miss Yan patungkol sa bagay na ito. Anong prinsipe, sabat ni Jiang Han sabay bato ng peace sign, ni iyon nga raw ay hindi worthy na magbitbit man lang sa sapatos ni Miss Yan na mas maganda pa kaysa sa isang goddess. Anong engagement ang pinagsasasabi nito? Umano'y ang makita kung gaano ka-despicable ang Zhang family, malamang na ang royal court ay wala ring pinagkaiba. Si Zhang Heng ay mas lalo lang na nainis sa kanyang narinig. Jiang Han, mukhang talaga rong hinihiling nito ang bagay na ito, Huyu, ito raw ay patayin nila ng mabilis. Gayunpaman, si Miss Yan ay agad ding kumilos, nag-release ng energy, mapag-aalaman na ang cultivation level nito ay nasa 3rd grade na ng Full Meridian Realm. Si Lin Huyu ay hindi makapaniwalang ganito ito kalakas, sapagkat sila ay magkaedad lang. Disgusting couple, hamon naman ni Jiang Han, sige, ang mga ito raw ay sumugod at patayin siya. Kapansin-pansin ang matinding inis ni Lin Huyu, subalit siya ay pinigilan ni Zhang Heng. Inilahad na ang isiping sa ganitong edad nagawa na nitong marating ang 3rd grade Full Meridian Realm, subalit Miss Yan, talaga raw bang binabalak nitong protektahan ang Jiang Han na ito? Ang kanyang Zhang family ay nagtatrabaho sa royal court, talaga raw bang maa-afford nito na i-offend sila sa kasamaang palad? Sumigaw lang si Miss Yan na lumayas ang mga ito. Ang dalaway natigilan, fine pautol na sambit ni Zhang Heng kay Jiang Han, para sa kapakanan ni Miss Yan ito'y hahayaan niyang mabuhay sa araw na ito, subalit tandaan nito ang bagay na ito, kapag ka ito ay muli niyang nakita sa labas, papatayin niya pa rin ito.
Idinugtong sa kanyang isip na kapag ka talagang inoffend nila ngayon si Yan Russo dito once na ito ay may kasal na sa prinsipe, tiyak na magsasuffer ang kanilang Zhang family dahil dito. Thus ang dalawang ay umalis na lang, ingat sa daan tuya naman ni Jiang Han. Siya'y tinutukan ng espada sa leeg ni Miss Yan still kailangan pa rin daw nitong bumalik sa Jiang family kasama niya at kung talagang ito ay biktima lang, ito ay etatrato ng patas. Teka lang tugon ni Jiang Han speaking of which, siya raw ay mayroong alam na paraan kung papaano nito maiiwasan na may kasal sa bayolenteng prinsipe na iyon. Idinugtong sa kanyang isip na kahit na mapag-alaman pa ng Jiang family na siya ay na-scam lang ng disgusting na couple na iyon totoo pa rin na ninakaw niya ang pill recipe, kaya tiyak na siya ay hindi mapapatawad ng Jiang family. Nagtanong si Miss Yan kung anong paraan iyon at mula rito, ay lumipat ang eksena sa manor ng City Lord. Ano hiyaw ni Lord Yan kasabay ng paghampas sa mesa gusto nitong pakasalan ang lalaking iyon, pues siya raw ay hindi sang-ayon. Ang kid na iyon ay walang talent ang reputasyon pa ay masama kung kaya, papaano naman ba iyon magiging worthy sa kanyang zuer? Daughter sambit ni Lady Yan malamang daw na may kung anong nangyayari rito hindi na nito kailangan pang hehengisi naman ni Jiang Han sa labas ang isiping mamimit niya agad ang kanyang mga biyenan, hihihi. Father-mother lahat ni Miss Yan o Russo yung taong gustong mag-propose sa kanya ay malapit nang dumating sa Lingfeng City at maaaring makarating sa Piaozu City 3 araw mula ngayon, kaya ang tanging paraan na lang upang maiwasan ang proposal ay ang magpakasal sa iba dahil kapag ni-reject niya ng direkta ang proposal iyon ay makapagbibigay ng excuse sa Royal Court upang makapagpadala ng hukbo kaya ang magpakasal ngayon ay ang pinakamainam na paraan. Sige hiyaw ni Lord Yan ipagpalagay ng ganoon nga subalit bakit ang lalaking iyon pa, iyon ay walang silbi. Kapansin-pansin ang ginawang pagpigil ni Jiang Han sa kanyang nararamdamang inis habang nakatingin sa kanya si Russo, ay nag-flashback yung ginawa nilang pag-uusap doon sa gubat. Ano pa tanong na sambit ni Miss Yan Russo pakakasalan ito at ipapasok sa kanilang asyenda, nagtanong si Jiang Han kung bakit hindi. Ano ayaw daw ba nito dahil sa siya ay isang basura at mayroong malalang reputasyon, nagbigay ng seryosong tingin si Russo. Inilahad na ang magpakasal ay magandang idea subalit maraming mga taong katulad nito sa Piaozu City, kaya bakit naman daw ba ito ang pipiliin niya? Sumagot si Jiang Han na kailangang siya dahil kapag ka isang basura na bobo at mayroong masamang reputasyon ang nakapasok sa manor ng City Lord, ano sa tingin nito ang iisipin ng prince? Hindi nakaimak si Russo dumugtong si Jiang Han na papaano nun ibababa ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga hukbo, upang agawin lang ang isang babaeng naging pag-aari na ng isang basura. Kapag ka ang ganoong balita ay kumalat hindi lang ang Royal Court, maging ang mga bata rin ay matatawa. Sinabi ni Russo na ngunit pagkatapos nun ang Piaozu City ay magiging tinak na sa mga mata ng prinsipe, at tiyak na hindi nun hahayaan lang ng basta-basta ang kanyang Yan family. Sumagot si Jiang Han na ang pinakamainam na paraan upang mabura ang takot, ay ang harapin ito ng direkta. Kung kaya ito raw ay wag mag-alala dahil hanggat ang mga iyon lang ay hindi umatake ng rekta, siya ay mayroong paraan upang idil ang mga iyon. Sa kanyang isip ay inilahad ni Russo na upang maiwasang ma-stuck sa marriage na iyon talagang ito lang ang tanging paraan at since ang balita patungkol sa binabalak na pag-propose ng prince ay kumalat na, sino pa ang mga ngahas at maglalakas ng loob upang i-offend iyon? Ang kanyang paningin ay inilapat kay Jiang Han at mula rito, ay bumalik ang eksena sa kasalukuyan. Tinanong ni Lord Yan ang kanyang anak kung talaga bang ang bagay na ito ay napag-isipan na nito ng mabuti umano'y ang marriage ay forever, kaya wag nitong pahirapan ang sarili nito dahil lang sa ito ay pansamantalang nalagay sa mahirap na sitwasyon. Oo tugon ni Russo ito raw ay napag-isipan niya na ng husto ang Royal Court ay ambitious kaya kapag ka siya ay naikasal sa prinsipe ang Piaozu City ay magiging isang mahalagang military base at kalaunan, ay lalamunan lang ng buo ng mga iyon. Idinugtong sa kanyang isip na hanggat mailigtas niya lang ang kanilang Yan family at maprotektahan ang Piaozu City papaano naman daw ba mangyayaring hindi worth it ang kanyang buhay bilang kapalit besides ang kanyang katawan, hasambit ni Jiang Han sa kanyang isip inakala niyang siya'y makakapulot ng magandang asawa subalit ngayon siya pala ay nadamay lang sa isang messy affair.
Sa kanyang isip ay inilahad ni Lord Yan na ang ganitong arrangement ay talagang makakaprotekta ng kaunti sa kanilang Piaozu City kahit na ang kanilang Yan family pa ay maging tinak sa mga mata ng prinsipe hanggat iyon lang ay hindi magkaroon ng excuse upang makapagpadala ng mga hukbo iyon ay walang anumang magagawa laban sa kanila, after all sila rin naman ay hindi ganoon kahina. Subalit, dagdag niya sabay baling sa ating bida na kasalukuyang nasa labas. Si Jiang Han ay humakbang greetings father-in-law bungad niya ito raw ay wag mag-alala dahil si Ruzo ay itatrato niya ng mayroong matinding pagpapahalaga ang sino mang mga has na gumalaw maging sa hibla lang ng buhok nito, ay sisiguruhin niyang hindi mapapayapa. Ang sino mang mga has na saktan ito, ay kakatayin niya ang buong pamilya. Hatugon naman ni Lord Yan ito rin daw ay wag mag-alala dahil kapag ka hindi naging masaya si Ruzo, ito ang babalikan niya. Sa parehong sandali ay mayroong maririnig na mga footsteps sa labas ito naman ay agad na tiningnan ni Lord Yan mapag-aalaman, na ang mga ito ay ang mga servants ng Yan family. Inanunsyo ni Lord Yan na mayroong mangyayaring kasal bukas ang isang kasalan sa loob ng manor ng City Lord kahit na gaano pa man kabiglaan, ay kailangan pa ring maging grand. Ang tugon ng mga servants ay umalingaw at mula rito, ay lumipat ang eksena sa loob ng quarters ni Jiang Han. Sa kasalukuyan ay 6 na third-grade body refinement pill na ang nakonsume ni Jiang Han at ito ay inaabsorb niya, sa ilalim ng effect ng Yellow Progression Sutra. Ang Ancient Chaos Soul na mayroon siya ang 3 parte ng kanyang kaluluwa at 7 parte ng kanyang spirit, ay maaaring makultivate sa 3 essence at 7 secret soul techniques. Ang 3 soul essence na mayroon siya ay nangangahulugang siya ay mayroong kakayahang gawin ang 3 magkaibang bagay sa kanyang isip ng sabay, thus magpapa-increase sa kanyang training speed at sa puntong ito, siya ay nagkaroon na ng sunod-sunod na breakthrough. Inilahad na ang cultivation level ng 2nd grade Qi condensation ay talagang napakababa sa ngayon siya ay nasa 6th grade na ng Qi condensation, ngunit ito pa rin ay medyo mabagal. Gayunpaman ang City Lord ay mayroong hot spring sa ganito kayaman na Qi, ito ay isang napakagandang tsansa. Si Sir Pautol na sambit ng isang maid pakiusap ito raw ay magsuot na ng damit, subalit nagtanong lang si Jiang Han kung ano ang dapat na ipagmadali. Sir tugon ng maid pakiusap ito raw ay tumigil na sa pagsasayang ng oras at magbihis na, sapagkat ito ay buong gabi nang nakalublob sa tubig. Ilang sandali pa ay nagbihis na nga si Jiang Han inilahad ng maid na marahil ang gaganaping kasal ay medyo biglaan subalit ang lahat ng mga mahahalagang tao ng Piaozu City ay imbitado, kaya sila ay hindi maaaring maging careless. Sumagot si Jiang Han na iyon ay hindi big deal idinugtong sa kanyang isip na ang pinakamahalagang bagay sa ngayon ay ang maging mas malakas, bago pa siya tuluyang matunton ni Yan Qingcheng. Ang Tianwu Mainland na kinaroroonan niya ngayon ay lower mainland lang ng Tianlong Mainland kung saan naroroon si Yan Qingcheng kung kaya, ang concentration ng Qi rito ay mas mababa. Siya nga pala kung nagtataka kayo kung bakit mayroong ibang alaala si Jiang Han sa lower realm na ito iyon ay dahil sa ang Jiang Han na naging prisoner ni Yan Qingcheng doon sa upper realm sa loob ng 100 taon ay siya pa rin subalit sa kanyang ginawang pagtawid mula sa upper realm patungo sa realm na ito ay nadurog ang kanyang pisikal na katawan at siya ay na-reincarnate o na-reborn sa katawan ng idiot na si Jiang Han na namatay sa ginawang paglason ni Lin Huoyu isang idiot ng Jiang family na hindi niya lang kapangalan, kamukha niya pa. Mayroong 7 cultivation realms at ang mga ito ay ang Qi Condensation, Full Meridian, Master, Great Master, Martial King, Saint at Peak Realm. Bawat realm ay mayroong 9 na grades at tanging kapag ka nagawa mo lang maka-breakthrough sa Peak Realm doon ka lang makakatapak sa Innate Realm, which is ang simula ng cultivation to immortality. Si Yan Qingcheng ay nasa path na ng immortality ibig sabihin, ganoon katinding distansya ang kailangang i-cover ni Jiang Han kung gusto niyang maghiganti o protektahan ang kanyang sarili kapag ka siya ay tuluyan ng natunton ni Yan Qingcheng. Inilahad sa kanyang isip na yung idiot na original owner ng katawan na ito ay na-offend ang kanyang sariling family kung kaya sa ngayon siya ay wala ng iba pang choice, bukod sa mag-stick sa Yan family. Ang araw ng kasal ay sumapit na sa venue, ay makikitang dumating na ang mga inimbitahang bisita. Sa isang sulok ay mayroong nagchichismisan nagtatanungan kung bakit napakabiglaan naman ang balita ay bigla na lamang lumitaw sa kung saan sino ang groom, saan ito nagmula. Sa isang sulok naman ay nagkasalubong ang Lin at Zhang family ni Lin Huoyu at Zhang Heng na ayon pa kay Jiang Han, ay isang disgusting na couple.
Brolin bungad ni Mr. Zhang sa ama ni Lin Huyu na si Mr. Lin umano'y ang Huyu nito, ay paganda ng paganda. Sumagot si Mr. Lin na ang anak na babae ng City Lord ay ikakasal kaya syempre kailangan niyang pumunta. Salamat uncle, tugon naman ni Huyu, sa papuring ibinigay sa kanya ni Mr. Zhang. Sinabi ni Zhang Heng na ang may kasal kay Huyu ay karangalan niya. Mayroong ibang mga taong gusto itong makuha sa kabila ng napakababang status na mayroon sila, kaya kailangan niyang ipaalam sa mga iyon ang kanilang lugar. Well, sa tingin niya raw wala nang mukhang ihaharap pa ang Zhang family. Hiyang-hiya nang dumaluman lang sa kasal na ito sa laki ba naman ng commotion na ginawa ng basurang Zhang Han na iyon kahapon. Ang mga iyon ba ay magkakaroon pa ng lakas ng loob na ipakita ang kanilang mga pagmumukha rito? Ngunit lahad ni Huyu, ngunit sino raw ba kaya ang groom? Napaka-imposible naman kung ang prince, since iyon ay papunta pa lang kaya no way, na iyon ay nakapasok na sa family ng bride. Sinabi ni Mr. Zhang na malamang na ginagawa ng City Lord ang bagay na ito upang iwasan ang marriage na iyon. What a dumb decision. Sinabi ni Mr. Lin na hindi raw ba kaya na ang groom ay si Zhao An. Ang alam lang nila si Zhao An at Yan Ruzo ay magkababata, ngunit si Zhao An ay minsan nang ni-recruit ng Royal Court, subalit para kay Yan Ruzo ito ay tumanggi, nakahandang manatili sa Piaozu City bilang isang mababang guard commander. Ang Zhao An na iyon ay isang malupit na tao, talagang nakakatakot na figure, at sa backup no na Zhao family, tiyak na iyon ay magiging mas malakas pa na kalaban sa hinaharap. Idinugtong ni Mr. Zhang na bukod doon ang Zhao An pa na ito ay napaka-ambitious, kaya ang ginawang ito ng Yan family ay pag-iimbito lang ng lobo sa kanilang sariling lungga. Sa parehong sandali sa labas ay biglang mayroong mga tumilapon tabi, hiyaw ng isang boses, ang pangahas naman daw ng mga itong hamarang sa kanyang daan. Ito naman ay agad na umagaw sa atensyon ng mga nasa loob. Lumalabas na ang nag-amok pala ay walang iba kundi ang pinag-uusapan nila ngayon lang na si Commander Zhao An. Sumigaw na gusto niyang makita si Ruzo, gusto niyang makita kung sino ang mas suitable na may kasal dito bukod sa kanya. Ang sahig ay nag-crack sa ginawa niyang pagpadyak, isang bagay naman na ikinalito ng apat dahil kung nandito si Zhao An, sino ang groom? Kasabay ng pagsugod ay sumigaw si Zhao An na tumabi kung ayaw ng mga itong mamatay. Sa parehong sandali ay maririnig ang isang boses, siya'y pinapahinto. Ito pala ay si Lord Yan. Tinanong si Zhao An kung ano itong ginagawa nito, ano sinusubukan daw ba nitong patayin ang mga tao ng kanyang manor. Si Zhao An naman ay agad na nagpaabot ng pagbatit paggalang, inilahad na hindi niya naiintindihan, kung bakit ikakasal na lang ng biglaan si Ruzo. Ganito ang naging reaksyon ng mag-asawa sa kanilang narinig. Honor lahad ni Lady Yan, ang little sister nito, ay nakamit na ng lalaking talagang gusto niya. Ang bagay na ito ay sarili nung desisyon, kung kaya siya ay natatakot na ito at si Ruzo ay hindi meant to be. Hindi meant to be, patanong na sambit ni Zhao An. Auntie, hindi raw ba nito alam kung bakit siya ay nakahandang manatili rito bilang isang hamak lamang na guard commander? Kung kaya sa buong Piaozu City bukod sa kanya, sino pa raw ba ang worthy na maging asawa ni Ruzo? Ayaw niya raw itong paniwalaan, gusto niyang sabihin sa kanya ng direkta ni Ruzo, sino ba kasi ang lalaking iyon? Kung kaya uncle at auntie, kung ang mga ito ay mag-i-insist sa pagharang sa kanya, siya ay wala ng iba pang choice bukod sa paggamit ng puwersa. Sa parehong sandali ay mayroong dumating, at ito ay walang iba kundi si Ruzo. Cousin Zhao An, lahad ni Ruzo, ito raw ay bumalik na lang sapagkat talagang siya ay mayroon ng ibang gusto, siya ay natatakot na ang tanging magagawa niya lang ay ang ma-disappoint ito. Hindi tugon ni Zhao An, ito raw ay imposible, ito ay nasa side niya na sa loob ng napakahabang panahon, kaya papaanong nangyaring ito ay nahulog sa iba? Malamang na ito raw ay nagsisinungaling lang dahil kung ito man ay ikakasal, dapat na sa kanya lang, hindi raw ba? Sa kasamaang palad ay sumagot si Ruzo na siya ay hindi nagsisinungaling. Idinagdag na ang araw na ito ay isang masayang araw para sa kanya, kaya kung ito ay narito upang magbigay ng blessing, naturally siya ay magiging grateful. Subalit kung ito ay hindi narito upang gawin ang bagay na iyon, pakiusap ito'y umuwi na lang. Ganito ang naging reaksyon ni Zhao An sa kanyang narinig. Sumigaw na ito ay ang babaeng pinili niya, kung kaya, ito ay kukunin niya sa araw na ito ano man ang mangyari. Kalokohan, hiyaw ni Ruzo, nagbigay ng utos sa mga guards ng Yan family na ihatid palabas si Commander Zhao.
Itinaas ni Joanne ang kanyang kanang kamay nagtanong kung sino ang mga ngahas na gumalaw sa kanya idinugtong na siya ay nanatili sa Yan family para rito tapos ngayon ito ay magpapakasal sa iba ano talaga raw bang iniisip nitong siya'y mapapagpag nito ng basta-basta, ang kanilang Zhou family ay malakas. Umano'y sa araw na ito ay gusto niyang makita kung anong uring duwag ang nangahas na agawin ang kanyang babae mula sa kanya, ito raw ay lumabas at makipagduelo sa kanya kung ito ay mayroong bayag. Ang mga tao ay nagkatinginan sinabi ng iba na lumalabas na ang Yan family daw pala ay nanloloko lang dahil kung talagang mayroong groom, bakit ayaw nung ipakita ang kanyang sarili. Sa parehong sandali ay napalingon ang lahat ng marinig ang isang boses na nagtatanong kung sino itong gumagawa ng ingay, sa kanyang pinakamalaking araw. Sa totoo lang ito raw ay talagang lubhang napakaingay na ni siya ay halos hindi makatulog. Papaano kung maaapektuhan nito ang magiging performance niya mamayang gabi. Ang atensyon ng lahat ay natuon kay Jiang Han ang basurang iyon sambit naman ni Zhang Heng sa kanyang pagkabigla, napatanong kung papaano ito naging posible. Jiang Han patanong na sambit naman ni Joanne, saang basurahan daw ba ito umakyat? Nagtanong si Lord Yan kung sino ang nagsabi ritong lumabas ito raw ay bumalik sa loob sambit naman ng mga tao, so ito na raw ba ang son-in-law ng Yan family? Jiang Han lapit ni Ruzu ito raw ay bumalik na lang muna sa loob, at wag nang dagdagan pa ang gulo. Hatugon ni Jiang Han sino naman daw ba ang mayroong gustong lumabas dito, subalit mayroong asong nag-iingay rito lubhang napakaingay, na ni hindi niya na matagalan pa. Inilahad kay Joanne na tandaan nito hindi na mahalaga pa kung saan siya nanggaling sa susunod na 2 oras siya ay magiging parte na ng Yan family kaya pagkatapos nito kapag sila ay nagkita pang muli, tandaan nitong magkawtaw sa kanya. Ano tugon ni Joanne talaga raw bang iniisip nitong ito ay worthy ito raw ay umalis dito sa Yan family ngayon din kung ayaw nitong ito itulungan niya pa, nag-release ng killing intent. Napamura si Lord Yan umano'y ang Jiang Han na ito bakit daw ba kasi ito ay lumabas pa hiyaw naman ni Lady Yan, ito raw ay kumalma. Si Joanne ay nagpatuloy sa pagsugod subalit, siya ay sinalubong ni Ruzu. Sinabihan si Joanne na tumigil na umano'y magmula sa araw na ito si Jiang Han ay kanya ng asawa kaya kung ito ay mabubuhay siya ay mabubuhay at kung ito ay mamamatay, siya rin ay mamamatay. Kung gusto nitong galawin kahit na ang mga buhok man lang nito sa ulo kailangan nitong dumaan at lumagpas sa kanya. Ano sambit ni Joanne ito ay talagang bumunot ng espada para lang sa lalaking ito, kung ganun ito ay kailangan niyang mapatay ano man ang mangyari. Si Jiang Han ay tumitig kay Ruzu at nakapagpa siya, na tumapak na sa spotlight. Sinabi ni Ruzu na ito ay hindi maaaring gayunpaman sumabat lang si Jiang Han na hindi nito maaaring sabihan ang isang lalaki na hindi niya kaya, ito raw ay magtiwala lang sa kanya. Idinugtong sa kanyang isip na since ginawa nito ang bagay na iyon para sa kanya siya na si Jiang Han ay puprotektahan ito gamit ang sarili niyang buhay, hindi niya hahayaang ito ay masaktan. Sinabihan si Joanne na since gustong-gusto nito si Ruzu ano raw ba kaya kung ganito na lang, ito ay makipagpastahan sa kanya sa loob ng 3 rounds. Nagtanong si Joanne kung ano ang magiging pusta, sumagot si Jiang Han na pera ibon at buhay. Ibon pagtataka naman ni Joanne nilinaw ni Jiang Han na ang matatalo ay kakapunan ano ito raw ba ngayon ay natatakot na, napareact ang mga tao sa kanilang narinig. Bring it on tugon ni Joanne sige sabihin daw nito sa kanya, kung ano ang mga rules. Sumagot si Jiang Han na wala umano'y since siya ay ang siyang nag-propose sa pusta ito na ang siyang hahayaan niyang magpasya sa iba, gagawin nila ang mga bagay kung saan ito pinaka-confident. Hahahatawa ni Joanne kung ganun, ang paglalabanan nila sa 3 rounds na ito ay army formation, archery at strength. Wow how shameless sambit ng mga tao Jiang Han sambit naman ni Zhang Heng sa kanyang isip katapusan na nito si Joanne ay mahigit sa 10 taon nang nagtatrabaho sa military camp, kaya ang lahat ng ito na paglalabanan ng mga ito ay specialty ni Joanne. Buti na lang sambit naman ni Lin Huyu sa kanyang isip buti na lang at na-dispatch niya na ang basurang ito dahil kung nagkataon, siya ay ang siyang mapapahiya rito. Naglabas ng supot si Joanne kung ganun lahat niya kung ganun sila raw ay magsimula na sa first round siya ay pupusta ng 10,000 ginto, ano ito raw ba ay mayroong ganitong halaga ng pera. Well lahat ni Jiang Han ang pag-host ng isang wedding ay napakamagastos kung kaya talagang siya ay wala ng pera sa ngayon ano sabat ni Lord Yan anong gastos ang pinagsasasabi nito, pera niyang lahat ang ginamit sa kasal na ito.
Subalit dugtong ni Jiang Han subalit siya raw ay mayroong 7 3-grade pills dito bawat isa ay nagkakahalaga ng mahigit sa 10,000 ipupusta niya ang lahat ng ito subalit bro, hindi raw ba't ang pusta nito ay napakaliit naman kung ikukumpara sa kanyang pusta. Ano hindi makapaniwalang sambit ni Zhang Heng umano'y ang isiping ang basurang ito ay mayroong ganito kainam na bagay ano pito sambit naman ni Lord Yan maging ang kanyang manor nga ay walang kahit na isang ganito ka-precious na mga pills you wastrel, hoy wag daw nitong ipusta ang mga ito. Ito pautal na sambit naman ni Zhao An umano'y gamit ang mga pills na ito siya ay maaari nang makapasok sa full meridian realm ng agaran subalit 10,000 bawat piraso ibig sabihin 70,000 lahat-lahat, ito raw ay lubhang napakamahal. Forget it lahad ni Jiang Han mas mas masaya kung mayroong ibang gustong sumali sa pusta, ang mga ito raw ay maaaring sumali. Hehengisi ng isang nasa likod nagtanong kung ito ba ay sigurado idinugtong ng isa na si Jiang Han ay walang silbi, kaya hindi raw ba't ito ay free win na. Maging si Lord Yan ay gusto na ring sumali nakahandang pumusta kay Zhao An para sa pilhoy tanda hiyaw ni Lady Yan gusto raw ba nitong matalo ang son-in-law nito, ito raw ay nakakahiya. Sa kanyang isip ay inilahad ni Lord Yan na ang son-in-law na ito ay hindi kasing halaga ng mga pil na iyon maging ang Zhang at Lin family ay sumali na rin, pumusta ng tigda 20,000. Hasambit ni Jiang Han sa kanyang isip napakamasigasig naman, well after all ang mga ito ay ang siyang pinaka nakakakilala sa idyot na si Jiang Han. Mayroon pang isang pumusta ng 10,000 isang merchant inangat ni Jiang Han ang isang pil mayroon parong natitirang isa kulang pa ng 10,000, sino pa ang gustong sumali? Agad na nagtaas ng kamay si Zhang Heng umano'y ang Zhang family ay magdadagdag ng 10,000 kapansin-pansin naman ang naging reaksyon ni Mr. Zhang agad na lumapit at tinanong ang kanyang anak kung ano ang ginagawa nito, ang 30,000 ay ang siya ng lahat ng savings ng kanilang Zhang family. Father lahad ni Zhang Heng ito raw ay wag mag-alala dahil alam na alam niya kung gaano kawalang silbi ang Jiang Han na iyon kapag sila ay nakakuha ng isa pang pil, ano pa raw ba ang magagawa ng Yan family laban sa kanila. Hay sambit ni Jiang Han nagtanong kung bakit nagsasayang pa ng oras ang mga ito ano ang mga ito raw ba ay pupusta o hindi kung walang pera sabihin na lang na wala, dahil mayroon pa namang iba na gustong sumali. Ikinumpos ni Mr. Zhang ang kanyang sarili, nakapagpas siyang magdagdag na lang ng 10,000 dos ang pusta ng kanilang Zhang family ay 30,000 na lahat-lahat. How generous sambit ni Jiang Han sabay dagdag sa kanyang isip na sa wakas, kumagat na sa pain ang pinakamalaking isda. Then father-in-law ito raw ay maging saksi sa lahat ng mangyayari okay tugon ni Lord Yan ito raw ay maghanda na ayaw niya muna itong makita ngayon 7 3rd-grade pills dugtong niya sa kanyang isip, naglaho ng ganon-ganon lang. Mapapansing ang grupo ni Zhao An ay handa na habang si Jiang Han naman ay wala pang hukbo si Zhao An ay lumingon sa kanyang mga kasamahan nagsabing kapag sila ay nag-clash na, ang sino mang makakakuha sa ulo ni Jiang Han ay makakatanggap ng reward. Matapos ang ilang sandaling paghahanda ay nagharap na ang dalawang panig sa battlefield mapapansing mayroon ng hukbo si Jiang Han na pagkasunduan na sila ay maglalaban hanggang sa ang isang panig ay tuluyan ng bumagsak. Fight hiyaw ng mga sundalo ni Zhao An kasabay ng pagpadyak sa kanilang mga sibat ngunit sa kabilang banda ang mga sundalo ni Jiang Han ay mukhang inaantok pa, at ni ang isa pa nga ay natutulog pa. Sa audience ay maririnig ang isang individual na nagsasabing si Sir Zhao An ay hindi pa kailanman natatalo sa military formations umano'y kahit na sa isang tingin lang, makikita nang ang mga ito ay nasa magkaibang level. Napatanong si Ruzo kung ano ang nangyayari sa mga sundalo ni Jiang Han sumagot si Lord Yan na siya ay nagtanong kanina kung sino ang mag-volunteer subalit walang naniniwala sa basurang iyon, at ito na ang naging resulta matapos ang ibinigay niyang mahigpit na orders. Ang pag-aalalay mababakas sa pagmumukha ni Ruzu Bro Zhang sambit ni Mr. Lin ang kailangan na lang nitong gawin ngayon ay ang hintayin na mapasa kamay nito yung 3 3rd-grade pills tiyak na pagkatapos nito, ang Zhang family nito ay magiging mas malakas na kaysa sa Yan family ng City Lord. Bro Lin tugon naman ni Mr. Zhang nagtanong kung ano ang pinagsasasabi nito, hindi raw ba't ito rin naman ay pumusta ng 20,000 umano'y kapag ang dalawang family nila ay nagtulungan, tiyak na magiging katapusan na ng Yan family.
Si Jiang Han naman ay agad na sinigawan ni Lord Yan umano'y ang mga iyon ay mga perfect na third grade pills yet ibinigay lang nito sa mga kalaban ng walang rason. Father-in-law sambit ni Jiang Han sa kanyang isip, ito raw ay masyadong mainipin, pakiusap ito raw ay maging pasensyoso lang, wag mag-alala, dahil maya-maya lang magiging good mood na ito. Kasabay ng pag-angat sa kaliwang kamay ni Lord Yan ay ang pag-anunsyo ng pagsisimula ng duelo. Si Zhao An ay agad na nagbigay ng order na umatake. Teka lang, sambit ng mga nanonood, hindi raw ba't ito ay ang single snake formation? Ang formation na ito ay lubhang napaka-aggressive, pinopuntirya nito ng direkta ang commander ng Kalabang Hukbo, at mayroong kakayahang durugan ang mga katunggali sa loob lang ng napakaikling panahon. Father, lahad ni Zhang Heng, ito raw ay wag mag-alala dahil gaya ng sinabi niya na ang basurang Jiang Han na ito ay hinding-hindi mananalo. Kung ito ay mananalo, ito ay tatawagan niyang grandpa. Hatugon ni Mr. Zhang, kung iyon ay tatawagan nitong grandpa hindi ba't iyon ay magiging kanyang ama? Hahatugon ni Zhang Heng, hindi ba't iyon naman ay napaka-imposible? Well, ito raw ay maghintay na lang at panoorin kung papaano magmamakaawa ang basurang ito mamaya para sa kanyang buhay. Nang makitang papalapit na ang mga kalaban ay nag-imit ng ganitong ekspresyon si Jiang Han, binigyan ng order ang kanyang mga sundalo, na mag-proceed sa shield formation na agad namang naisagawa. Hahahatawa ni Zhang Heng, hindi raw ba't sinabi niya nang ang basurang ito ay tiyak na matatalo. Ang single snake formation ay isang tanyag na formation, subalit ano ang formation na ito ng basurang ito? Ito raw ba ay turtle formation? Maaari naman daw sana itong makipag-compete sa ibang bagay, subalit talagang hinayaan nitong si Zhao An ang pumili, kaya ang nangyayaring ito, ay ito mismo ang may hiling. Hay, buntong hininga ni Lord Yan, forget it, sila raw ay maaari nang tumigil sa panunood, ang labang ito ay tapos na, hindi sabat ni Ruzo. Hahatawa ni Zhao An, titingnan niya raw kung hanggang kailan ang mga ito magtatagal. Nagbigay ng order na basagin ang formation, gayunpaman matapos ang sunod-sunod na spear strike ay walang kahit na isang tumagos, ang lahat ay nagawang mablock ng grupo ni Jiang Han. Napatanong si Zhao An kung papaano ito naging posible, maging si Ruzu ay hindi rin makapaniwala. Ano, hindi raw ba kaya na ito yung matagal nang nawawalang formation, ang Black Tortoise Earthquake Formation? Ano, pautol na sambit ni Mr. Zhang ang Jiang Han na ito, hindi raw ba kaya na talagang ito ay mayroong trump card? Father, sambit naman ni Zhang Heng, ito raw ay wag mag-alala ang 10 nawawalang formation, papaano naman daw ba mangyayaring alam ng basurang ito ang patungkol sa mga iyon? Look, tingnan nito, ang formation na mga ito ay nababasag na. Atake hiyaw ni Zhao An, ang mga ito raw ay hindi na magtatagal pa at ang kanyang hukbo, ay muli nang ang umatake. Isang opening sambit ni Zhao An, gayunpaman sa parehong sandali ay nagbigay ng order si Jiang Han na magpalit ng formation, na agad sinunod ng kanyang mga sundalo. Not good, lahad ng mga sundalo ni Zhao An, sila raw ay na-stock. Ano, sambit naman ng mga tao sa gulat, ang mga ito ay kumalat. Ano ang formation na ito? Si Jiang Han daw ba ay gumamit din ng single snake formation? Hindi sabat ni Ruzu, ito raw ay ang dragon formation, isang bagay naman na ikinabigla ng iba. Idinugtong sa kanyang isip na ito rin ay isa sa 10 nawawalang formation, at ito ay nakafocused sa opensa. Mapapansing nagawa ng mapalibutan ng grupo ni Jiang Han ang grupo ni Zhao An. So sambit naman ni Jiang Han, sabay tutok ng sibat sa leeg ni Zhao An. So iyon na raw ba ang nilikhang single worm formation ni Commander Zhao? Well, ngayon maaari na raw nitong kalimutan ang patungkol doon. Idinugtong sa kanyang isip, na yung panahong ginugol niya sa pagbabasa ng mga libro sa Roselle Palace nung siya pa ay bilanggo ni Yan Qingcheng ay mayroon din palang silbi. Thus, dahil nga rito'y nagawang manalo ng grupo ni Jiang Han sa unang round, sambit ni Mr. Lin sa kanyang isip, 20,000 ginto, iyon daw ay katumbas na ng isang taong kita ng kanilang Lin family. Ngayon ang kanilang supply sa loob ng isang taon ay, habang si Zhang Heng naman tila nahibang sapagkat ang kanilang pusta ay tumataginting na 30,000 ginto. Mga apo, lahad ni Jiang Han sa mag-ama, tatanggapin niya raw ang 3,000 ng mga ito, subalit wag pa ring kalimutan ng mga itong magbigay ng regalo sa kasal. Sumigaw si Zhang Heng na malamang na ito ay nanday, ito ay isang basura, kaya papaano ito naging posible? Sa kasamaang palad siya ay nakatanggap lang ng sampal mula sa kanyang ama umano'y, kung hindi lang dahil dito, mayroon pang matitira sa kanilang 10,000. Inilahad na silang mga taga-Zhang family ay nakahandang tanggapin ang pagkatalo, kung kaya ang 30,000 ito ay nararapat lang na mapasa kamay nito. Ang Yan family ay talagang nakahanap ng great na son-in-law, nagtanong si Lord
kung bakit sa kanya ito nakatingin. Si Zhao An naman ay pinagtatatadyakan ang kanyang mga sundalo, ang mga ito raw ay mga basura inilahad kay Jiang Han na sa susunod na round ay sisiguruhin niyang ito ay matatalo, titiyakin niyang mauubos ang lahat ng mga magiging lahi nito sa hinaharap. Si Jiang Han ay humakbang patungo kay Lord Yan umano'y since ang wedding na ito ay biglaan ang 7 pills lang na ito 70,000 ginto at 10 nawawalang formations ang naihanda niya bilang regalo. Great sambit naman ni Lord Yan kasabay ng pagtanggap, talagang ito raw ay ang nawawalang 10 formation, ang bukod tanging copy na alam nila. Hasambit ni Ruzu sa kanyang isip nang makita ang listahan ng 10 nawawalang formation, ang ink na narito ay napaka-fresh pa kaya malamang na ito ay kakasulat lang at malamang din na ito mismo ang nagsulat, napangiti si Ruzu. Sa kanyang isip naman ay inilahad ni Mr. Zhang na lumalabas, pinag-isipan na ng kid na iyon ang mga bagay-bagay, siya ay natatakot na simula pa lang ay alam na nitong military formations ang pipiliin ni Zhao An, kaya ito ay handang-handa bago pa man pumarito. Sa kanyang isip naman ay inilahad ni Lin Huoyun na ang isiping ganito kat hindi ang itinatago ng Jiang Han na ito, lumalabas na ito raw pala ay masyado niyang na-underestimate. Alright sambit ni Zhao An, mayroon parong natitirang 2 rounds kaya simulan na agad nila ang pangalawa, subalit sumagot lang si Jiang Han na ito ay maging pasensyoso, siya raw ay mayroon pang isang bagay na kailangang itanong sa kanyang mother-in-law. Mother-in-law si Zhao An ay pamangkin nito kaya ano raw ba sa tingin nito, itutuloy pa raw ba nila ang second round, siya raw kasi ay natatakot, na kapag ka ito ay itinuloy pa nila maaaring hindi na makapaglakad pa palabas ng manor na ito ang Zhao An na ito sa araw na ito. Ano sambit ng isang nasa likod, ano talaga raw bang iniisip nitong ito ay ang siyang mananalo, bakit itinatanong nito ang bagay na ito, habang ang isa naman ay napatanong kung bakit ganito ito ka-confident. Sinabi ni Lady Yan na ito ay duelo sa pagitan ng mga ito kaya ang mga ito na ay ang siyang magpasya para sa kanilang mga sarili, hindi na kailangan pa ng mga itong mag-alala patungkol sa kanya, gawin ng mga ito kung ano ang gusto nila. Got it, tugon ni Jiang Ha sabay dugtong sa kanyang isip na siya ay nag-aalala na kapag ka nasaktan niya si Zhao An ang kanyang mother-in-law ay hindi magiging masaya since pamangkin nito, subalit lumalabas, hoy sambit ni Zhao An, ito raw ay tumigil na sa pag-stall ng time, sila ay magsisimula na ngayon din, ito ay maghanda ng Kapansin-pansin ang hawak niyang dambuhalang pana, ano sambit ng mga tao hindi makapaniwala, isang 10 stone umano'y ang isang regular lang na 9th grade Chi Condensation Realm Cultivator ay hindi kayang gawin ang bagay na ito, sapagkat ang paggamit sa ganitong uri ng pana ay nangangailangan ng matinding arm strength. Sinabi ni Zhang Heng na si Jiang ay nakatakda ng matalo sa pagkakataong ito, iyon ay tiyak na sa second grade full meridian prowess na mayroon ito, malamang na ni hindi nito ang hilahin man lang ang string ng panang ito. Sa kabilang naman si Zhao An ay tanyag sa archery skill, mayroon ito, kapansin-pansin ang pagkabahala sa pagmumukha ni Ruzu. Napatanong sa kanyang isip kung bakit kasi ito ang set up pa ng ganitong pusta, si Zhao An ay lumingon kay Jiang Han. Gayunpaman siya ay nainis sa kanyang nadatnan sapagkat ito ay napakakalmado lang na kumakain ng mansanas, agad na nagbigay ng utos sa kanyang mga tauhan, na ihagis na ngayon din ang stone plate para sa kanya. Thus ganoon na nga ang ginawa ng dalawa, ang stone plate ay inihagis sa ere. Si Zhao An naman ay nagsimula na sa paghila sa string at nag-aim, grabe sambit ng mga nasa likod, ito raw ay napakalakas. Ang palasoy pinakawalan na ni Zhao An nagawang mapatamaan ang target, sa layong 300 talampakan. Hehebaling niya kay Jiang Han, paano naman daw ba ito, grabe sambit ng isa, iyon ay isang moving target, hihingisi ng isa pa ni iyon pa raw ay isang napakakapal na stone plate, umano'y napaka-rare na makitang ang ganoon kakapal na stone plate ay madurog ng ganon-ganon lang sa isang palaso. Hey sambit ni Jiang Han, umano'y ang isiping ang isang individual ay maaaring nang tawaging archery expert sa ganoon lang kasimple, bagay iyon daw ay nakakatawa sapagkat siya, kayang-kaya niyang magpakawala o tumira ng mga palaso hanggang sa ito ay mabuntis. Si Lord Yan ay napabuga sa kanyang narinig, ganoon din naman ang iba pa, habang si Ruzu naman ay napapigil ng tawa, umano'y papaano nito nasasabi ang ganoong bagay na para bang wala lang, ihigas ni Zhao An patungo kay Jiang Han ang dambuhalang Sumigaw na ito'y tumigil na sa pagbibitaw ng nonsense, umano'y kapag ka hindi nito nagawa man lang ang string ng panang ito, titiyakin niyang ito'y mamamatay sa napakasakit na paraan.
Nang makitang nahihirapan si Jiang Han sa pag-angat pa lang sa mismong pana ay nagsitawanan ang mga tao, hahahatawa pa ng isa, wag daw nitong saktan ang kanyang sarili. Gayunpaman lumalabas na si Jiang Han pala ay nagpapanggap lang sungay ng berserker na bilang bawlahad niya at tendon nito bilang string, well inaamin niya rong ito ay isang napakainam na pana. Hasabat ni Jiaoan kung ganun ito'y wag nitong tingnan lang bakit hindi nito subukan, hindi naman ba kaya na ito ay natatakot na madudurog ang mga buto nito sa paghila pa lang sa string. Dumugtong si Zhang Heng na malamang, ito ay natatakot na mapudpod ang kanyang mga ngipin. Well tugon ni Jiang Han talaga naman dong siya ay hindi mangangahas na hilahin ang string ng panang ito subalit iyon lang ay dahil sa siya ay natatakot na kapag ka nabasag niya ito, siya ay sisingilan nito ng bayad. What a joke tugon ni Jiaoan pues kung talaga rong mababasag nito ang 10-stone bow na ito hindi lang sa siya ay hindi maninangil ng bayad mula rito siya pa ay luluhod sa harap nito, ito rin ay tatawagan niyang grandpa habang nakaluhod. Thus ang string ay hinila na nga ni Jiang Han at hindi lang sa ang string nito ay napigtas, ang pana mismo ay nabasag isang bagay naman na ikinagulantang ng dalawa. Ngayon lahat ni Jiang Han ngayon ang mga ito raw ba ay luluhod ng sabay honey baling niya kay Ruzo sila raw ay hindi pa tuluyang naikikasal subalit sila ay mayroon ng dalawang apo hindi raw ba't ito ay isang great news, tumugon si Ruzo na ayaw niya ng mga apo. Sumigaw si Zhang Heng na ito ay nanday dumugtong si Jiaoan na malamang na ito ay gumamit ng kung anong trick dahil kung hindi lang ganoon sa cultivation level na mayroon ito, papaanong mangyayaring magagawa nitong mabasag ang isang 10-stone bow. Well lahat ni Jiang Han alam niya na raw na ang mga ito ay hindi tatanggap ng pagkatalo kung kaya siya ay naghanda na ng advance upang mapalawak ang horizon ng kanyang mga apo, nagbigay ng utos na dalhin sa kanya ang inihanda niyang 15-stone bow. Ano sambit ng isang nasa likod 15-stone bow, nagtanong kung ito ba ay nababaliw na. Oo dugtong naman ng isa pa ang isang 15-stone bow ay mayroong bigat na 450 kilo, kaya ni papaanong magiging posibleng ito ay magawa man lang maangat ng isang hamak lamang na second-grade Chi Condensation Realm Cultivator. Mapapansing apat na ang naghatid sa dambuhalang pana subalit sila ay nahihirapan rin sinabi ni Lord Yan na ang panang ito ay ginawa gamit ang napakatigas na Sky Dragon Stone ang string naman nito ay gawa mula sa tendon ng isang Jade Snake King ito ay ang treasure ng kanyang manor, matagal-tagal na rin magmula nung huling mayroong nagtagumpay sa paggamit sa dambuhalang panang ito. Huyu sambit ni Mr. Lin nagtanong kung ang Jiang Han ba na ito ay mayroong anumang archery skill sumagot si Huyu na hindi niya naririnig na ito'y gumamit ng pana noon at kahit na ito pa ay nakagamit na, napakalabong magagawa nitong magamit ang 15-stone bow na ito. Ano sambit ng mga tao nang makitang tatlong palaso ang ginamit ni Jiang Han ng sabay subalit sinabi ni Jiaoan na hindi porket tatlong palaso ang gagamitin nito ng sabay ito ay mas magaling na nagsimulang mag-aim si Jiang Han na unang pinakawalan ang nasa pinakaitaas na palaso isinunod ang nasa gitna then ang nasa pinakaibaba, ang pinakawalan sa tatlong magkaibang anggulo. Nagawang makatama sa target at laking gulat ng lahat nang makitang iisa lang ang tama ng tatlong palaso, puro bullseye. Hindi makapaniwala si Lord Yan sa kanyang nasaksihan umano'y ang tatlong palasong ito ay pinakawalan ni Jiang Han sa magkaibang sequence yet nagawa pa ring makatama sa iisang target sa parehong pagkakataon ang kontrol na mayroon ito ay napaka-superb umano'y sa second na ito, ay napaka-obvious na si Jiang Han ang nanalo. What the fuck sambit ni Zhang Heng si Jiang Han ang nanalo ito raw ay kabaliwan na hindi sambit naman ni Jiaoan ito raw ay imposible, ito raw ay hindi maaaring maging posible. Sinabi ng mga tao na mukhang si Ruzo ay tuluyan ng maaagaw mula sa taong ito sinabi ng isa na siya ay isang idiot upang pumusta sa taong ito sa kanyang isip naman ay inilahad ni Jiaoan na hindi maaaring siya ay matalo, si Ruzo ay sa kanya lang, si Ruzo dapat na habang buhay lang na nasa kanya. Tapos sambit ni Jiang Han kasabay ng pagtutok sa ibabang bahagi ng katawan ni Jiaoan umano'y oras na para sa climax round na ito, pinatigas ni Jiaoan ang kanyang katawan habang si Jiang Han naman ay tuluyan ng nagpakawala na gawang masalo ni Jiaoan, subalit tumama pa rin sa kanyang ibon. How dare you hiyaw niya't agad na sumugod since gustong gusto na nitong mamatay tuto pa rin niya ang kahilingan nito ito'y pagbabayaran niya ng 10 at torture ng dahan-dahan hanggang sa mamatay. Ganoon ba tugon ni Jiang Han pues ito raw ay manood ng maigi, sinalubong ng direkta si Jiaoan.
Ano sambit ng mga tao papaano naman daw ba mangyayaring magagawang matalo ng isang hamak lamang na 2nd grade ang isang 9th grade, tiyak na si Jiang Han ay mabubugbog lang dito hanggang kamatayan. Sinigawan ni Ruzu si Zhao An na mag-back down subalit sumagot lang si Zhao An na dudurugin niya ang lalaking ito't ito'y tuluyan ng magiging kanyang babae sa kasamaang palad, nagawang makakonekta ni Jiang Han sa pangat naging dahilan ng pagtilapon ni Zhao An. Ang mga tao ay nabigla sa nangyari si Zhao An ay tumayo ano sambit niya, so ito raw pala ay wala sa rank 2 realm. Jiang Han hiyaw ng mga tao ito raw ay tumingin teka lang sambit ng iba pa hindi raw ba't ito ay ang rank 6 realm kaya papaanong nangyaring ito ay wala silbi, napakalinaw daw na sila ay niloloko lang ng taong ito sa umpisa pa lang. So ano naman lahad ni Zhao An so ano naman daw ba kung ito ay silang rank 6, ito pa rin ay magiging dead meat. Hasambit ni Jiang Han kasabay ng pagsugod so ito raw pala ay hindi pa rin nakakaintindi agad kumonekta ng suntok sa sikmura na siyang nagpaangat kay Zhao An na pabulwak ng dugo ang sunod na pinuntirya ni Jiang Han ay ang babo pag ni Zhao An sa ere ay tumalon si Jiang Han ng napakataas sa puntong ito ay paan naman ang binabalak na gamitin pinuntirya ang ulo ni Zhao An, ang kanyang naging pagbagsak ay napakabilis. Ganito ang naging reaksyon ng mga tao sa kanilang nasaksihan habang si Zhao An naman, ay ganito ang sinapit. Sa pagbaba ni Jiang Han ay maririnig ang pag-ubo ni Zhao An habang sa kamay naman ni Jiang ay mayroong mapapansin kung titingnan ang mga linya ng dugo na nasa kanyang kamay patungo sa balikat, ito ay signs ng pagkapinsala ng mga Meridians. Ito nahihirapang sambit ni Zhao An papaano ito naging posible sinabi ni Zhang Heng na ang Jiang Han na ito ay napakalinaw na isa lamang rank 2 na piece of shit ito raw ay imposible kahit na ito pa ay mayroong rank 6 focus energy, papaanong naging posibleng nagawa nitong mapagsak instant ang isang rank 9. Sa muli nakatanggap ng sampal mula sa kanyang ama sa pasigaw na paraan ay nagtanong si Mr. Zhang kung hindi pa ba sapat ang naibigay na nitong kahihiyan sa kanila ni hindi pa rin nito nare-realize na ito ay nilinlang lang, ito raw ay walang silbi. Idinugtong sa kanyang isip na ang mga bagay na itinatago ng taong iyon, ay higit pa sa inakala na nila. Hasambit ni Jiang Han kasabay ng paghakbang ano ito raw ba ay nabigla pagkatapak sa mukha ay hinubad ang kanyang damit, nagtanong kung naiintindihan na ba nito ngayon. Nabigla si Zhao An sa kanyang nakita ano sambit naman ni Zhang Heng na patid na mga Meridians, ano pinwersa daw ba nitong i-sever ang kanyang mga Meridians. Ang pagpatid o pag-sever sa mga Meridians ay instant na makakapagpa-increase ng lakas at ang lakas na matatamo, ay 10 ulit. Gayunpaman ang price na kailangang pagbayaran ng isa gamit ang paraang ito, ay ang permanenteng pagkapinsala ng mga Meridians. Ibig sabihin sa lifetime na ito ang cultivation nito ay hindi na magkakaroon pa ng progreso, at ni ang lifespan nito ay maaari pang umikli. Hahahatawa ni Zhang Heng Jiang Han ito raw ay isa pa ring basura father ang mga Meridians nun ay napatid na, ang cultivation nun ay titigil na sa rank 6. Sa kanyang isip ay inilahad ni Mr. Zhang na lumalabas na si Jiang Han pala ay immature pa rin, napakalinaw na ang bagay na ito ay hindi nito pinag-isipan ng husto. Bakit tanong naman ni Ruzu sa kanyang isip habang nakatitig kay Jiang Han bakit kailangan pa nitong gawin ang ganito katinding bagay kung ganun ngayon sambit ni Zhao An sa kasamaang palad ay sumabat lang si Jiang Han na ito'y tumungo na sa impyerno ang pagmumukhay mariing tinadyakan bumulahaw ang nakakabinging katahimikan ang mga tao'y hindi makapaniwalang talagang pinatay ni Jiang Han si Zhao An. So lahad ni Jiang Han kay Ruzu so ang kasal daw ba ay maaari na nilang ituloy, sure tugon ni Ruzu. Sa sumunod na panel ay makikita ang pag-vow ng groom at bride sa heaven and earth din sa isa't isa at pagkatapos, sila ay pinatungo na sa bridal chamber. Thus sila nga ay tumungo na doon grabe sambit ni Jiang Han ang mga kandila ay kumukurap-kurap at mayroong napakagandang babae sa kanyang tabi kailangang i-cherish niya ang moment na ito, oras na upang gumawa ng move. Kasabay ng pag-extend ng kamay patungo sa veil ng bride ay napalunok ng laway si Jiang Han subalit naudlot nang biglang nagsalita si Ruzu, siya raw ay ginulat nito sa araw na ito. Ito raw ay hindi isang useless na tao napakalinaw na ito ay matapang at resourceful, kaya bakit nito itinatago? Tugon ni Jiang Han subalit siya raw ay walang anumang itinatago na patanong sa kanyang isip kung bakit nito tinatakal ang patungkol sa bagay na ito ngayon, hindi raw ba't dapat na bilisan na nila Trumekta na sa business.
Nagtanong si Ruzo kung bakit nito pinatay si Zhao An. Ito ay hindi mapapatawad ng Zhao family, bukod pa doon ay severed na ang mga Meridians nito, ito ay isang lose-lose situation. Inilapat ni Jiang Han ang kanyang kaliwang kamay sa likod ni Ruzo, hinila palapit inilahad, na mayroong maraming mga matatenga ang nasa kanilang kasal. Kung hindi niya pinatid ang kanyang mga Meridians, ano sa tingin nito ang gagawin ng Zhang at Lin family? Hindi raw ba't ang mga iyon ay magiging on guard, bukod pa dun isusumbong ng mga iyon sa County Lord ang patungkol sa ginawa niyang pagtatago sa kanyang lakas. Ang mga iyon ay magsasanib puwersa upang talunin ang Yan family kapag kaganoon ang nangyari, hindi raw ba't maa-outnumber lang ang Yan family nito. Kung kaya sa pamamagitan ng pagpatid sa kanyang mga Meridians, iisipin ng mga iyon na ang ipinakita niyang napakagandang performance ay para lamang sa mismong sandaling iyon, iisipin siya pa rin ay isang useless. Hindi makapaniwala si Ruzo na ginawa nito ang bagay na iyon para lang sa kapakanan ng kanyang Yan family. Umano'y ang sakripisyong ito, hindi raw ba't ito'y lubha namang napakatindi. Ang binabalak ni Jiang Han na pagtanggal sa strap ng damit ni Ruzo ay naudlot nang biglang dinampot ni Ruzo ang kanyang kamay at nagpasalamat. Ahem, ubo ni Jiang Han, after all siya raw ay asawa nito. Sa kanyang isip ay napapatanong kung gaano pa ba katagal ang usapang ito. Sinabi ni Ruzo na since sila ngayon ay mag-asawa na, ito'y magiging husband niya na sa magpakailanman. Wag itong mag-alala dahil hanggat ito ay narito lang sa puder ng kanyang Yan family, ito ay kanyang puprotektahan. Napansin ni Jiang Han ang sinseridad sa sinabing iyon ni Ruzo, so sambit niya sa kanyang isip, so dapat daw ba na hindi niya nalang sabihin dito na sinadya niyang patirin ang kanyang mga Meridians upang ma-restructure at mas lumakas. Patila nagising si Ruzo mula sa pagiging emosyonal, tinampol ang kamay ni Jiang Han at agad na tumalikod. Kasi nga ang pagiging mag-asawa nilang dalawa ay isa lamang kasunduan. Ano, sambit ni Jiang Han sa kanyang isip, papaanong nangyaring siya'y isasantabi nito ng ganon-ganon lang? Ahem, ubo ni Ruzo. Ngayon ang kailangan lang nitong gawin ay ang manatili rito sa loob ng 1 taon. Pagkatapos ng 1 taon kung gusto pa rin nitong manatili rito, iyon din ay maaari nitong gawin, at kung gusto naman nitong umalis, hihilingin niya sa kanyang ama na ito'y bigyan ng malaking halaga ng pera at hayaang makalaya. Halapit ni Jiang Han, ito raw ay wag nang masyadong mag-isip pa patungkol sa bagay na iyon. Maaari namang bukas na lang nila pag-usapan ng maigi ang patungkol doon. Agad na hiniga sa kama si Ruzo, tinanggal ang strap ng damit. Umano'y sa gabing ito, ang kailangan nilang gawin ay ang i-cherish ang beautiful moment na ito at pagsaluhan.